beloved Boss Mike Cervera. Ayan na nga, si Ateng. Ateng, birahin mo nga yung mga DDS na yan. Okay, natimprihan kami na doon sa EDSA rally kahapon, nahahaluan daw yan ng DDS. Ako? No? Nagpakalat sila ng vlogger, nagpakalat sila ng mga i-interviewin na mga DDS din talaga. Nako! Okay, merong una, matanda, in-interview, nagre-reklamo kasi hindi raw sila binayaran, wala raw silang pagkain, pinangakuan daw sila ng 1,000. Pero yung nag-interview na vlogger, DDS po yon. Nako! Kaya naman pala! Bakit may mga DDS mahilig sumingit kung saan saang rally, ano? Kahit hindi nyo naman rally, nagpupunta kayo. Ang tanong ko, imbitado ba kayo? O nag-gate crush kayo? Anak ng pating talaga. Yung ini-interview niya, ah. artist. Art- DDS din po yon. Naku, artista, nagpapanggap lang pala. Yan pala, kaya naman pala, may mga lumabas na ganyan, tapos binabalita nila. Siyempre, sino magbabalita niyan? Eh, di sila nag-interview. Sino magbabalita niyan? Eh, di yung mga DDS na ong-ong. O, tuloy. Ngayon, yung mga nandoon sa White Place, mga binatilyo, mga youngster, na anong pinaglalaban mo rito? Malay ko, sumamalak sa barkada eh. Parang pinalalabas na walang prinsipyo yung mga nandoon. Correct, mga kababayan, dahil kami pumunta, sinuportan namin ang impeachment. O, Sara Duterte now. Prinsipyo ang daladala. Oo, at yung aming camera. Pero mga kababayan, wala talagang signal doon kaya hindi kami nakapag-live talaga. Kaya nga mga kababayan, pasensya na kung hindi namin naibalita ang dami ng tao na pumunta. Kasi nga naman, inanya nila. Oo, siguro para sa seguridad mga kababayan, kaya hindi namin masisi sila. Alam nyo naman, ang laban ng mga kampo ng mga Duterte, kakaiba. Talaga naman sila, mga kababayan, lahat ng masasama gagawin nila para lang mapasama ang ilan na tumutuligsa. Lalong-lalo na ang tinutuligsa ay si Sara. Diba mga kababayan? Yung po yun. Oo. May jammer. Oo, wala. May jammer nga. Nakaray lang, baka nasuhulan, pinapunta doon, pero wala naman talagang ipinaglalaban. Yun yung gusto niyang palabasin doon sa kanyang vlog. Now, bakit kayo, mga taga Muntinlupa po kami, ba't nandito kayo, ano hanggang... Oo nga, bakit taga Montino? Ano ginagawa niyo dyan? Nakikisali sa rally? Ano, sino ba talaga nagbayad sa inyo? Kasi hindi magbabayad yung mga kampo ni Trillanes, Trillanes pa magbabayad. Walang pera yun. Dala-dala lang nun, prinsipyo nun. Di ba? Ang tanging mga nagbabayad lang ngayon ay yung mga gustong umagaw ng kapangyarihan. Wala nang iba, mga kababayan, tandaan nyo yan. Sa mga nasa posisyon, malabo yan. Sa mga gustong umagaw ng posisyon, malamang yan. Diba, mga kababayan? Malamang sila yan. Tuloy. Oras kayo dito, ewan ko po, kunwari mga tatanga-tanga na hindi nila alam kung ba't sila nandoon. Hindi nyo ba alam kay Sara ito, impeachment kay Sara? Malay ko po. So, pinalalabas nila ng mga taong hinakot doon, clueless. Pero yung vlogger na yon, DDS yon, yung ine-interview, mga DDS din po yon. Kaya naman pala! Siyempre, nagkukunyari sila. Oo, arte na. Kukunan na kita ng camera, Eto na. O, game, Alam mo na sasabihin mo, Sabihin mo, hindi mo alam. Sabihin mo, binayaran ka. Sabihin mo, pinangakuan ka. Ganon ang estilo nila, mga kababayan. Ibang klase, talagang ang laban, napakarumi. Basta mga Duterte, hindi lang mukhang marurumi. Oo. Grabe. Sige, eto na. Eto na. Kayong paloko, yan ang style ng mga DDS. Correct po, kuya. Correct ka dyan. Yan po ang style.
Kung inyong matatandaan naman, pinalabas natin yan. May pa-interview pa raw. Tapos, mahahalata nyo naman kung paano yung galaw. Yung galaw nila na akala mo talaga, hindi nila alam, pero sa pananalita, bistadong-bistado sila. Mga kababayan, pupunta ka ng rally, tapos wala kang alam? Ganun ba yon mga kababayan? Saan ka nakakita ng ganon? Nakaputi ka. Announcement, nakaputi dapat ang dadalo dyan. Yung mga ini-interview, mga nakaputi rin. Yung ba yung walang alam sa dadaluhan? O talagang totoo talaga? Malamang siya malamang na tinanim nyo yan. Tapos dudungisan nyo yung napakaraming tao dyan. Karamihan dyan mga kabataan. Tapos yung mga matatanda, nandiyan dyan lang sa tabi-tabi. Nakasilong. Oh, tapos yung mga tulad ko na gwapo, nagkalat doon. Yun po yung katotohanan dyan. Kalat-kalat yung mga gwapo. Oh, yung mga magaganda, naku, napakarami. Nandun sa unahan. Oh, nakita nyo naman na siguro yung mga bidyong lumabas dyan kung gaanong karaming tao na hindi kayang gawin ng mga DDS, Diba? Mga kababayan? Kaya nga mga kababayan itong si Kuya, tama lahat ang sinabi niya. Oo, tama. Hindi ko siya kilala. Oo, napanood ko lang sa TikTok kahapon. Kita nyo, grabe. Grabe talaga labanan ngayon, siraan dito, siraan doon. Pero mga kababayan, nakita nyo ba? Ang mga BBM supporters, BBM vloggers, mga kababayan, hindi gawain ang manira. Diba? Saan kayo nakakita naman? Oh, maliban na lang yung sa mga nagpapanggap dyan, ha? Oh, hindi ko inaalis yung mga sumasakay kay Pangulong Bongbong Marcos, kunyari sumusuporta, pero mga kababayan, ang gusto lang kumita ng pera. Magka-views, magka-followers, magka-subscribers, yan lang ho ang pakay nila. Kaya ho, mga kababayan, pag-iingatan nyo yung mga pinapanood ninyo. Marami ho talaga dyan, sinasakyan lang si Pangulong Bongbong. At, tandaan nyo to, pagka nawala na si Pangulo, o kaya, naging presidente si Sara, magkakaalaman kung sino-sino sila. Magkakaalaman yan, tandaan nyo to, araw na ito. Ha? Ano na bang araw ngayon, Boss Mike? February 3, mga kababayan, February 3, tandaan nyo, kapag ka nawala na si Pangulong Bongbong Marcos at iba na ang presidente, lalong-lalo na, sabihin na natin manalo ka, Sara. Ay nako, mga kababayan, maglilitawan yung mga animal na yan. Doon nyo na mabubuking kung anong klaseng mga pag-uugali, kung anong klaseng mga balat meron yan. Hindi lang magagaspang. Kung magagaspang ang mga balat niyan, mas magagaspang ang mga ugali niyan. Opo. Tandaan nyo to, Itong sinabi ko sa inyo. Talagang maraming ganyan, nakikisakay lang. Kunyari talaga, BBM! BBM! Marcos ako! Marcos ako! Kininayo! Diba? Mapagkunwari, mapagpanggap. Diba? Our beloved Boss